Naku po, top secret ni Sandro. Inilabas na ni Chavit Singson at binuking na at binunyag na po. Matindi po ito na pagbubunyag bago ang SONA. Isinapubliko po ni Chavit Singson. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang tao pa lang, na si Chavit Singson, ha? Marami ng hawak na ebidensya. Ha? Hindi AI, ha? Legit. May picture, kinuhanan, may lugar, may date, kung kailan ginawa, may kung sino kontraktor, kung kailan binadget, sino congressman, asan lugar, no? So wala kang kawala. Ito yung hindi pinapatawag sa hearing, no? Ito yung pinadelay-delay ni Pinky sa flood control issue. Huwag na tayo sa impeachment. Yung impeachment na yan, fishing expedition yan. Niloloko lang tayo sambayan ng mga sambayan ng Pilipino. Etong kay Chavit Singson, napaka-importante. Si Chavit pa lang to, ha? Ha? Ano pa lang siya, kumbaga normal citizen siya. Hindi naman siya governor, hindi naman siya nakaupo sa gobyerno, no? Ano pa lang siya neto, natural na tao. What if pa kaya yung mga district engineer at yung mga may kinalaman dito at yung iba pa na mga kasasabwat dito, napakarami ebidensya isusuka. Kaso hindi may susuka ang ebidensya kasi nga po ayaw nila mag-imbestiga. Ngayon, si Chavit Singson, pasabog ito na obvious naman na imbis na imbestigahan mo, may larawan, may video, may picture, may date, kung kailan ginawa, wala kang pakialam. Nakatoto ka, Davao, baha sa Davao, nakatoto ka. Oo, siyempre, sabi ko nga sa iyo malaki pinagkaiba na yung binabaha ang Davao dahil sa malakas talaga ang ulan, pero wala namang ghost project. At kesa naman yung napatunayan may ghost project, binabaha, ha? Sasabihin mo, walang walang investigasyon doon. At mas imbestiga ka doon sa mga kalaban mo, sa mga kaaway mo, sa Taguig, sa Davao. Tama ho ba yun? Nako, hindi po. Ito po, pagbubunyag po. Pakinggan po natin si Chavit Singson sa kanyang pagbubunyag. Pero dito muna tayo. Sa mga matatapang nating senador, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon. Erwin Tulfo, saka Pinky. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to. No? Ito ang sabi ni Manong Chavit sa inyo. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na testigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ayan napakalinaw. At si Chavit lang, ang porte niya rito, isiwalat lang sa Ilocos Norte. What if pa kaya yung iba sa Cavite, sa ibang lugar, sa Bata, wala nagsisiwalat. Oo, kay Vince Dizon nakaraan, isinisiwalat niya, binututo ka sa niya. Pero nasaan? Ano yun? Gimmick lang yun? Ha? Ito dapat imbestigahan din to. Kaso ayaw nyo. Hindi naman, unfair. Wag naman na iimbestigahan lang itong Ilocos Norte dahil may BBM, mga San Marcos na pamilya. Wag naman. Isabay natin lahat sabay-sabay. Hindi ginawang sabay-sabay Ang ginawa, hindi sabay-sabay, kinalimutan yan at iba, nag-focus sa iba. Doon sa ikasasama ng kalaban nila, kagaya ng Cayetano, si Lani Cayetano, nandun sa mayor at Lani ba yun? Lani ba pangalan? Nagkakamali ako, Lani ba? Yung pangalan ng asawa ni Cayetano na mayor ng Taguig. Di ba? O, doon, ha? Sisiraan nyo. May flood issue ka, no? Si Pinky nag-iimbestiga. Eto, imbestigahan nyo. Isama mo rin to, isama yung mat, ayaw nyo. Kasi kakampi. Kasi mapag-iinitan kayo. Ikukulong ka, kakasuhan ka. Di ba? Takot ka, makasuhan ka. Tama nga naman, tumatanda na ako. Siyempre ako si Pinky. Tumatanda na ako, baka makulong pa ako, baka makasuhan pa ako. Yung kredibilidad ko at bumaba pa. Hindi niya alam, mababa kredibilidad niya sa ginagawa niya. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ayan, Ebidensya ito. Bakit? Ayan, may sira, Alam mo yung pinapakita niya? Baka akala nyo kakarampot lang yan, isang lugar lang yan. Oy, hindi. Kilometro yan, yung mahaba na yan. Pangharang sa flood control. Wala, ampaw, sabaw. Baka akala nyo kasi, picture lang niya, kakarampot lang yan, doon lang sa isang portion yan. Hindi, isang mahaba yan, kilometro. Isang pagano na pangharang. Kaya binabaha dahil dyan. Dahil sira. Ghost project. Demanda yung mga engineers. Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila.
Tama nga naman, pag dinimanda mo yung mga district engineer yan, kakanta sila. Tingnan mo ginawa sa ano? Ginawa kay district engineer Alcantara pati kay Bryce. Anong ginawa? Amo niya ni Bryce si Alcantara. O anong ginawa? Nagkantahan sila. Ang daming pinagtuturo. Doon lang yun ha. Doon lang yun ha. What if pa kaya yung iba, district engineer, imbestigahan mo? Ayaw nila eh. Ang gusto nila, ang investigasyon hanggang dyan lang. Kaya nga si Pinky inutusan nila eh. Kasi Pinky, partial report lang. Yun, okay na yun. Partial lang. Wag na umabot sa iba pa. Partial lang. Yeah? Ito mahalaga, flood issue. Tama ang INC. Salamat sa INC. Dahil sila na lang ang pag-asa ngayon na talaga pagpapatuloy kahit makulong si Senator Marcoleta. Wala na lumalaban eh. Takot na lahat eh. Di ba? Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. O ano? May ebidensya si Manong ayaw niyong papuntahin sa Senado para mag-testigo. Ayaw nila. Basta yung mga legit na makapagpatuturo na kung sino talaga legit na may kasalanan, ayaw nila papuntahin. Tatandaan nyo yan. Si Diskaya pinapunta nila, ang naratibo nila, kunwari kakampi ni Marcoleta yon. Kasi kinakampi mo ba si Marcoleta? Sabi ni Pinky. Kinapataglo ba si Marcoleta? Pinalalabas sa taong bayan kakampi ni Marcoleta yon. Pakawala ni Marcoleta, Diskaya kakampi daw. No, pero nagsasabi ng totoo yon. May tinuturo yun ng mga tao na tinanggap na 25% na sa mga mali-maleta. Kaso ayaw mabunyag, ang gagawin nila, sasabihin kakampi ni Marcoleta para palabasin, sinusulsulan ni Marcoleta, no? Para palabasin, hindi makapag-restitution, hindi makapag-umami, kailangan restitution muna. Ganun ginawa nila kay Diskaya. Yeah? Ngayon, pag may magsasalitan totoo ba 18 Marines, wala, ayaw nila maniwala. Basta yung mga tao magsasalitan ng katotohanan, ayaw nila maniwala. Tapos pag may mag-iimbestiga, papakulong nila. O ngayon, inilabas na niya. Nasa kanya mga ebidensya. Nasa vlog niya. Inilagay ko rin, pinost ko rin dito sa account ko. Panoorin nyo ng kabuuan. Yan ang challenge niya. Ombudsman. Oh, galaw-galaw doon sa mga kakampi ninyo. Para naman, hindi kayo magmukhang peanut gallery. Binabanatan si Martin, pero hindi si Marcos. Oh, di ba? Padalil lang yun. Alam niyo kakilala sino yun. Sayangan tayo! O ito, panoorin niyo si Ka Eric Celis. Ha? Pangyayari to si Pinky. Oh, alam niyo, parang may sasalita ng mga ganito, maniniwala kayo. Bakit? Alam mong hindi nagsisinungaling eh. Alam mong nagko-komentar, kasabi nila, fake news, anya yung mga niya. Paano magiging fake news? Kayo mismo nakasaksi na nanonood kayo ng balita. Inuulit lang nila, nire-remind lang sa inyo. Nagko-komentary lang siya. Paano fake news yun? Ito, fake news ba? Pahingan nyo. Walang humpay at walang tigil na mga maniobra at pang-atake ni Ping Lacson no, sa kapwa niya mga senador. Di ba, diniscuss natin na ang mga maniobra sa pagpapakulong sa mga kapwa niya senador, lalo na kay Senator Marcoleta, ay si Ping Lacson ang itinuturo nila Senator Alan Peter Cayetano na tumulong upang isagawa ang tinatawag na pangbabaluktot sa case build-up upang masampahan ng kasong plunder, which is a non-bailable offense, at may papakulong ng walang piyansa si Senator Marcoleta. Of course, damay dyan ang grupo nila former Congressman Mike Defensor at ng dalawa pang private businessmen. Mga kababayan, seryoso po ang pagbabanta na ito na ipapakulong ni Lacson si Alan Peter Cayetano dahil hindi niya masikmura at hindi niya makakaya ng humarap sa mga pagbubunyag laban sa kanya, lalo na nang niluto niya na parang chop suey at pansit canton ang kilalabasan ng kanyang hindi matapos-tapos na Senate Blue Ribbon Committee investigation. At ang lumabas ay niluto at minaniobra para ito ay pagtakpan ang tunay. Talaga, tulong-tulong sila magmaniobra. Di ba? Tulong-tulong talaga sila. Ngayon, di ba ngayon, munting kaalaman, ba't paulit-ulit tayo sa topic ng ganito? Hindi tayo paulit-ulit. Ha? Ang ginagawa natin, nagdadagdag tayo ng
kaalaman para isiksik sa inyo na ang lahat ng ito kalokohan lang. Dahil sa pagkatakip nila, maiintindihan nyo ang isang bagay kasi pag paulit-ulit na binabanggit. Actually, hindi naman tayo paulit-ulit eh. Paiba-iba tayo ng anggulo eh. Katulad niya, may nilabas si Chavit. Di ba? Talagang, bakit hindi imbestigahan yun? Bakit nakapokus sa Taguig? Bakit may bahaba sa Taguig? Nakita nyo ba binahing Taguig? Kung meron man, siguro minimal lang, normal lang kasi malakas yung ulan. Mamaya hupa na. Ang mahirap, yung mga lugar na may flood control issue, may ghost project, binabaha hanggang leeg. Tapos tamimi lang kayo, tahimik kayo, wala kayong sinasabi. Di ba? Na mga mastermind na ang itinuturo mismo ni Ginoong Saldico at ng mga grupo ng sindikato ng pinakasentro kung bakit nagkaroon ng malawakan na pandarambong at korupsyon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects by the hundreds and hundreds of billions of pesos. Umabot na nga sa 1.9 trillion pesos ang hinahanap ng mga pondong ito na hindi na makita dahil wala naman talagang flood control projects. Si Marcos at si Romualdez ang nagkumpas at pasimuno. Si Saldico, matadero at bankero nila. At distributor ng mga pinagkatay na mga pondo. But Saldico will have no power and he is not going to have any authority sa pangingialam sa budget at mga pangungulekta sa mga cash advance at mga SOP kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan Yes! Tama yun! ni Romualdez. Kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng speaker, makakapagsulo ba siya? Kayo naman, niloloko nyo ba kami? Niloloko nyo ba kami mga politiko kayo? Hindi lahat iba dyan. Niloloko nyo ba kami? Ha? Diba? Estudyante ka, binigyan ka nanay mo ng baon. Ha? 100. 1.5. Binigyan ka. Mayaman nanay mo eh. 1.5 binigyan ka. Yung anak, pinambisyo. Yung 1.5. Tapos sisisihin mo, sino ang source ng pera ng bata? Ng estudyante pala. Siyempre, yung ina. Gets nyo? Hindi po pwede yung estudyante pala, wala pang trabaho, maliban na kung may mayaman na siya. Di ba? Wala pang trabaho yung estudyante, paano makakaproduce ng pera yung kung dahil sa ina? Tapos pag yung pera nagkakasiyatatan, walang kinalaman yung ina sa pagbibigay ng pera. Siya lahat wag na lang, palaki natin. Sa convenience store, may manager. May overall manager, may staff. Sino may karapatan na mag-entrego ng pera, mag-remit? So, laki yung kinalaman, nagkabukihan, nagkawalaan. Niloloko nyo ba kami? At nila Marcos. Hindi po pwede na si Romualdez lang. Sapagkat ang budget po, ang nagpapatupad na niyan ay ang executive department. Kaya nga, hindi pinaimbestigahan ni Lacson, sila Amina Pangandaman, sina Undersecretary Adrian Bersamin, si former Executive Secretary Lucas Bersamin, sila Joe Cades na naging Undersecretary at tinuturo ni Ginoong Saldico na bagman din ni Marcos at pati si Yusek Traigib Unaybar na kasabwat di umano nila Pangandaman. O yan yun yung mga pangalan dapat ipatawag, dapat imbestigahan. Yan yung mga pangalan na yun. Ayaw nila. Kasi baka pag naipit, tumuga. O kaya magtago, mawala. Yan lang mga kalalabasan ng mga yan, di mo napapansin? Yung iba, tahimik, ayaw magsalita. Yung isa, tumakas sa ibang bansa, nagtago. Yung isa, nawala. Namatay kuno. Cabral. Ang dami nilang gimmick eh. Wag lang, makaiwas lang dito sa issue na to eh. Totoo, hindi. Ano to, coincidence lahat? Di ba? Sasabihin nila, tanongin mo, meron bang flood control anomaly? Meron. Pag nag-imbestiga ka, magagalit sila. Di ba? Ngayon, na-appoint pa si Pangandaman dito sa Islamic National Bank at bilang bank president at walang investigasyon. So, hindi po natin pwede sabihin na pinipersonal lang ni Senator Alan Peter Cayetano si Ping Lacson sapagkat malinaw po ang mga pagbubunyag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano
kay Ping Lacson ay konektado sa kanyang pagiging conscious manipulator and operator. According to the situation na nakita natin, wala tameme siya sa pag-imbestiga ng totoo, patas at makatotohanan sa flood control scam na ito sapagkat alam niyang tatamaan ng kanyang boss amo na sila Marcos at sila Romualdez. Kapariho lang po sila ni Tito Soto. Ngayon, nang pumutok ang maniobra nila na pwede nang uulitin di umano ang ginawa nila na kalapastanganan at inostisya at kawalang katarungan at mapanupil na pagpapakulong kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta gamit po ang kapangyarihan ng korte at ng ombudsman, Sandigan Bayan at ombudsman ito. Aba, ngayon, lumakas ang loob nila Lacson na tirahin na rin si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya malakas ang loob ng mga yan kasi alam nila kakampi nila yung taas. Kahit anong gawin ng mga yan, walang magagawa. At nauna na ngang nagbunyag ng kanyang intensyon na biradahin si Cayetano, si Alan Cayetano, ay itong si pambansang Marites, ang pambansang chismoso according to netizens na si Melvin Matibag ng NBI. At sabi niya, marami daw siyang nakikita na mga kahina-hinala at mga nakakaduda na mga transaksyon, partikular sa pag-host ng ating bansa sa Southeast Asian Games 2019, that's almost 7 years ago, at ito ngayon ang pinagtutuunan nila, hindi ang totoong problema sa flood control, corruption, and scandal of plunder, kundi ang mga pagbabalik nila ng mga pwedeng ibutas sa mga natitira pang mga opposition figures or hindi nagpapatali sa liig at nagpapahawak sa ilong na sa ilalim ni Marcos na mga senador sa pangunguna nila Alan Cayetano. So target din nila yan gawin kay Mark Villar, lalo na kung nalalapit na ang pagboto upang makuha nila Marcos at Pag malapit na, mo, makukulong yan. Kayo, Jinggoy, pangalan to, Joel, lumipat dyan, Cheese. Akala nyo safe kayo, lumipat kayo? Akala nyo lang yun. Tatraidorin kayo ng mga yan. Maniwala kayo. Romualdez. Ang 16 votes of the senators, pipigain nila ito. So si Alan Peter Cayetano ngayon ang dinedemolish ni Ping Lacson. Sabi niya, may dalawa na daw siya na-discovery na flood control, mga ghost projects sa Taguig ng kongresista. Grabe, no? Sama na ugali, no? Sama na ugali, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang senador, ang sama na ugali. Sobra. Akala ko mabait tong Pinky na to, sama na pala na ugali, no? Grabe, no? Hindi tama ginagawa niya. Oo. Ako, personal, wala akong alam na si Cayetano nangurakot dyan sa flood control issue na yan. Dito to, yung Caldero, yung SEA Games, ang masasabi ko, pwedeng imbestigahan. Kasi nakaduda-duda, umabot ng 10 billion yung mga budget doon. Pwede yon. Pwede yon. Pero, ayon sa COA noon, napanood natin, okay naman. At ngayon, napapatunayan naman ngayon yon. Pero pwede yon, pwedeng pagdudahan yon. Pero flood control issue ni Cayetano, hahay! Diyos ko po! Di ba? Kailan ba naging congressman ba si Cayetano dyan sa Taguig? Tataka ka eh. Di ba? Yun ang sabi ko sa inyo. Pa si Alan Peter Cayetano. Aba, napakabilis ng pang-amoy niya, no? Mukhang ginagamit niya dito ang kapatid ni Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano. Si Director Lino Cayetano na mayroon pong political conflict and internal family differences laban sa kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Ayun. So, ganyan na ganyan ang mga pattern po ni Lacson, mga kababayan. Samantalang hindi niya kayang imbestigahan itong binabanggit. Siya mismo nagbanggit na around 8 billion pesos ang pinalusot na pundo na nakakaduda nila Pangandaman, Lucas Bersamin at Adrian Bersamin. At mukhang napalusutan lang daw si Bongbong Marcos Jr. O nasaan ang investigasyon niya? Wala. Tiklop, panis. O, di ba? So, nasaan na to yung sinasabi niya, mga kababayan ni Lacson, nang manalo ito sa eleksyon noong 2025, sabi niya there are around 67 or more
na mga contractors, na mga kongresista na pumasok sa kongreso, pero mga kontraktor sila o mga kongresista na na-convert na maging kontraktor na nasa kongreso pa. And they have made billions of pesos mula sa kaban ng bayan sa diskarte ng pagiging kontraktor. O nasaan ang listahan? Alam mo kung nagkaisa lang si Pinky, lahat sila nagkaisa lang, imbestigahan, lahat nag-usap-usap sa isang forum. Ang mga OPCAM, nasa Senado, kausapin niya si Marcoleta, sila Cayetano, si Pinky, walang kakampi ang senador. O ika niya, imbestigahan natin lahat. Pati yung mga Duterte, pati yung panahon na Duterte, panahon na ito, imbestigahan natin. Walang away-away, walang problema eh. Kahit gano'n, papayag naman lahat eh. Di ba? Ang problema eh. At ayaw nila mag-imbestiga, ang gusto nila turo ng Duterte. Pero ayaw naman nila mag-imbestiga sa mga Duterte. Gusto nila turo lang ng Duterte. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Gusto nila i-doctorate yung tao na ang kurakota sa Duterte, pero ang budget nasa BBM. Ano yun? Di ba? Wala. Tahimik lang, pasimplihan lang, Nasa administrasyon ng BBM. 2024 mahiya naman kayo. padedma lang. Ngayon, tinututukan niya 7 or 8 years ago ang mga project sa Taguig City na alam natin ang intensyon niya ay wasakin at lumpuin ang integridad ni Alan Peter Cayetano. Pero malabo po yung mangyari kasi bistado na at kilala ng taong bayan kung anong uri ng politiko at anong uri ng opisyal ng gobyerno itong si Ping Lacson. Tumitindi tumitindi ang mga bangayan sa loob ng Senado. And we will not be surprised kung pati si Mark Villar ay titirahin na rin po sa mga investigasyon na ang kanilang pamilya at mga kumpanya ng kanyang pamilya ay nakikinabangan. Oo, lahat titira nila, no? Pero iba na may mga baho, ayaw nila tirahin. Gusto yung kalaban lang nila. Tindi, no? Yan ang pamumulitika talaga. Kasi paano, binoto natin yung mga matatanda sa politika. Yung mga datihan na politiko, binoto natin. Eh, magay, masasama ugali ng mga yan, eh. Oo. Sorry, nagkamali kasi kami. Nagkamali tayo, eh. Binoto natin, akala natin, kasing galing ni Marcos Sr. Akala natin katulad ng tatay niya, na magaling talaga. Eh, nakatiting, iba pala. Nagsisi tayo. Grabe. Grabe pagsisisi ginawa. Nangyari to. Grabe po talaga. Nagsisi ako talaga. Sa mga proyekto ng siya pa ang DPWH Secretary for 6 years sa ilalim po ng former President Duterte at mga kalsada na nagbibenepisyo ang mga subdivision nila. No? Yan ay mga posibilidad at hindi malayong gagawin po na investigasyon laban sa magkakapatid na Camille and Mark Villar. At kung mahina-hina ang kanilang lakas ng loob, ay hindi tuloy-tuloy, pwedeng bumaliktad nga sila. At pumanig sa pagboto laban kay Sara Duterte para makakonvict ito. So magiging 15 na ang mga senador, isa na lang ang kulang. At mukhang dead serious. Ibig sabihin po, ganon kabigat ang intensyon nila Marcos at Lisa Araneta na siyang tumatarget talaga kung paano gumalaw ang mga political maneuvers ni Ginoong Marcos. At ito, ang pagtameme at pagtiklop ng mayoriya ng mga senador ay maniobra din po ito ni Lisa. Ang paglipat ni Chis Escudero at ang reward niya, magpasikat dyan bilang presiding officer sa impeachment court at hindi matutuloy ang kaso laban sa kanya, ang pagmaniobra na Ito ba fake news lahat ang sinasabi ni Caselis? Fake news ba to? Ito yung nangyayari. Hindi nyo maunawaan kasi ang nagsasalita yung mga kaaway nyo. Pero pag ang tao nagsalita na, subukan nyo pinklawan magsalita, maniniwala kayo. Kaso hindi nagsasalita mga pinklawan. Tama? lumpuin at paluhurin sana si Jinggoy Estrada, kaya naipakulong dahil ayaw mag-cooperate. Ang maniobra laban kay Joel Villanueva, kaya dahil duwag at may mga discarding panghudas, lumipat. At gayon din po ang nangyari kay Senator Marcoleta. And mukhang ito na ang next episode. Gagamitin ng NBI, gagamitin ng DOJ,
gagamitin ang DPWH at pati na ang iba pang mga pwedeng magwasak kay Alan Peter Cayetano nung siya'y kongresista pa dyan sa Taguig at yung involvement niya sa Duterte administration. Nakikita na natin ang direksyon nito tatlo. So ibabawas sila sa Cayetano kung lumabas ang frame-up cases na sanay dyan gawin ni Boying Rimulya laban sa mga kalaban sa politika ng kanyang boss amo na si Marcos Jr., hindi nakakapagtaka na magagawa din po nila yan laban kay Senator Alan Peter Cayetano. At pati si Senator Padilla, tinatakot din po ng mga ilan pang kasong isasampa laban sa kanya. Para ganito, alam nila yung taas, umaarangkada na ipinapakulo lahat ng kalaban para ma-impeach si Sara, mapagtakpan yung flood control issue. Yung Pink Lawan naman, na tigasulsul, tama yan yung ginagawa nyo, tama yan. Para sila manalo sa 2028. Pero pagdating 2028, kakalabanin din kayo niyan, mga Marcos. Mga loyalista kakalabanin din kayo ng mga Pink Lawan. Maniwala kayo. Dahil di umano pinatakas niya si Senator Bato de la Rosa. Wala namang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa in any Philippine court at questionably pa at submitted for deliberation and decision pa kung valid at makatarungan at enforceable ang warrant of arrest ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalo pa ngayon na malinaw ang kampanya ni US President Donald Trump na hindi niya papayagan basta-basta ang mga bansa na kalyado nila na mag-cooperate o magpagamit o gamitin ang ICC, lalo na nakikita din po ng administrasyon ni US President Donald Trump kung paano po pinagtaksilan nila Marcos Jr. ang dating presidenteng Rodrigo Duterte at ngayon nga ay illegal na nakakulong dyan sa Netherlands, sa ICC Detention Center. O ngayon, ito din po ay posibilidad na mataas na mangyari na mapapakulong si Senator Alan Peter Cayetano, plunder na naman, o kung ano pang karagdagang non-billable cases ang isasampa sa kanya nila Boying Rimulya, and lo and behold, 7 na lang maiiwan ng mga senador at wala nang magtatayo na bilang articulator and fiscalizer sa loob ng impeachment court at sa mga trial. At pwedeng pati ang magkapatid na Villar ay hatawin na rin po, mga kababayan. So si Marcos is a very clear example kung paano na ang pagnanakaw at pang-aabuso sa poder, kailangan mong gamitin ito para manatili ang poder at kapangyarihan upang magtuloy-tuloy na hindi ka... Sa tingin ko kaya hindi para magtuloy-tuloy si Marcos, hindi. Ako sa tingin ko, may isang bagay na pinagtatakpan at syempre mawala si Sara. Yan ang nakikita ko. Last chance na lang nila yung no election, yung tuloy-tuloy ang termino. Last resort na lang nila yan. Pero ang pinakapangunahin diyan, wag matuklasan yung flood issue. Meron na flood issue, wag kayong magbula-bulaan. Meron po naganap na malaking scam, na iskandalo diyan sa flood control issue. Malinaw na malinaw sa atin 'yan. Hindi lang sa mga baha. Maski sila Vince Dizon nagpahayag, sila Chavez Sison nagpahayag ng mga ebidensya lahat-lahat. Meron talaga. At habang nasa baha tayo at meron talagang ghost project, yung mali-malita may distribution talaga nangyari. Tandaan nyo yan. At yan, pag nangyari yan, hindi po pwedeng walang mastermind. Tandaan nyo yan. Abutan, di umano, ng katarungan sa mga pagnanakaw at pandarambong. That is exactly how Marcos played the cards. But it is not only him. More of it nanggagaling sa diskarte ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, saan ba hahantong itong panggigipit at mapanupil at abusado na mga maniobrang ginagawa nila Ping Lacson sa Senado? Kakalkalin po nila ang mga anomalya, di umano na sa kanilang paniwala ay pwedeng magbukas ng panibagong investigasyon the way they are trying to do it against Senator Alan Cayetano right now. At kapag naibuo na at nailunsad ang non-bailable case build-up crime offense, doon na papasok. Tatanggalin nila isa-isa ang mga senador na nasasangkot at posibilidad na mayroong non-bailable cases na nakapagsampa laban sa kanila.
sa mga matatapang nating senador. Okay, maraming salamat po sa inyo, kay Eric Celis at kay Chavit Singson. No, at sa vlogger na si Badarahog, no? Okay, ito ay isang punong-puno ng karunungan at kaalaman na talakayan at makabuluhang content na naman ang aking isinerbisyo sa inyo, no? At dito mga kamunti, wag na dito sabihin natin sa mga kababayan natin na meron talagang flood control na nangyaring anomalya. Napilit nilang pinagtatakpan at iniiba ang istorya. Tandaan yan. Ginagawa nila to sa kaparaanan wag malaman yung flood issue. Ang nakapagtataka, bakit sila ang nagtatakip? Samantalang hindi naman sila nabigyan ng maleta. Ay, isa lang ang ibig sabihin, baka naambunan kayo. Di ba? Kasi nakapagtataka eh. Bakit pilit niyong pitatakpan to? Imbis na imbestigahan niyo yung flood control issue, napupunta kayo kung sa kayong lugar. In the same time, yung kalaban niyo tataob. Kagaya ng sa Taguig kay Cayetano. Di ba? Okay, maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.